Sabayan niyo po ako. Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. 3 questions. Yung 44 na nagtipon-tipon 43 years ago para magsabing, Hello mga kababayan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po, panonoorin natin dito si Senator Alan Peter Cayetano dito sa anniversary ng kanyang church. Ito nga po, nagbibigay-pugay siya despite of the corruption dito sa bansa natin. Hindi naman hulat nadadaan dito sa mga balitaktakan, mga ganun. Maybe on this through kanyang mga prayers, masaayos ng mga problema natin dito sa bansa. Ito po yung, panoorin na po natin tong si Senator Alan. Pero bago lahat yan, huwag nyo kalimutan i-share, like at subscribe itong videos na to. Nasa ganun napapanood dito ng ating mga kababayan dito at sa iba't ibang bansa. Ito na po tayo mga kababayan. Mag-establish kaya tayo ng isang church? Nasa puso kaya nila na may Diyos Ama na nagsasabi sa kanilang, tuloy nyo, alam ko naman plano para sa inyo. Planong pagpalarin kayo, hindi saktan. Plano bigyan ng pag-asa at ng kinabukasan. Number 2, all of you members of the 10 All for Christ Church here in the Philippines and 11 churches abroad. Palakpakan nyo naman ang inyong paglaki bilang church. Alright. Sa tuwing may pinagdadaanan, Buhay po. katulad po ng testimony ni Pastor Joy kanina, naririnig ba natin ang boses ng Panginoon? Di ba pagka meron po tayong pinagdadaanan, even with the most loving family, sometimes we feel alone. But with the most loving family, whether ate yan, kuya, lolo, lola, best friend, tatay, nanay, nayakapin ka at sabihin, huwag ka mag-alala, may plano ako para sa'yo. So, try to remember those moments po. Those personal moments na walang madukot, gutom, meron may sakit, walang matakbuhan. Did you hear God's voice saying, I know the plans I have for you? Okay. And I have to admit, pagpasok ko kanina, I felt much humility, but I also felt embarrassment. Bakit? Kasi our young people were leading the prayer, and instead of our leaders saying magrepent tayong magkakasama, yung young people ang humihingi ng patawad for our leaders. Alright, so can you imagine kung nasa bahay kayo, natuturuan nyo palang magdasal ang mga anak nyo, tapos ang dasal nila, Lord, patawarin mo si tatay dahil lasenggo siya. Lord, patawarin mo si nanay kasi imbis na bantayan kami, bingo ng bingo. Lord, patawarin mo si ate, siya lang ang nakakapag-aral sa amin, pero yon panay ang barkada. Di ba kung ikaw ang nagturo sa bata na yon, parang mahihiya ka. At yung po naramdaman ko, pagpasok ko, for myself and for all the leaders of our country. But ito po tanong ko sa inyo. In the midst of the frustration, anger, desire for change, even confusion, do you hear God's voice saying, mga anak kong Pilipino, huwag kayong mag-alala sapagkat may plano ako para sa inyo, planong pagpalain kayo't hindi saktan. Plano bigyan ng pag-asa at ng kinabukasan. Okay. I ask this question because it's a very confusing time. It's a very confusing time. Pero naalala ko po, alam niyo naman po na isa akong abogado. So, minsan nasabi ko tong joke sa tatay ko. Sabi ko, Dad, ano ba yung unang profession? Sabi, ano nga ba? Sabi nung doktor, nung kinuha yung tadyang kay Adan at nilagay kay Eva, yun ay medicine. Kaya ang unang profession na nilikha ng Panginoon ay
medicine. Sabi naman ng engineer, hep, sandali lang. Bago nagka-Eva at Adan, ano ba meron muna? Yung mundo. Bago yung mundo. Sabi niya, there was chaos. From chaos, God made it order and made the world. Sabi ng engineer, yung chaos to order, engineering yan. Yan ang trabaho ng engineer. Yung hindi maintindihan, ilalagay into order. So sabi ng abogado, sandali lang, engineer. Ano sabi mo? Bago magka-order, ano meron? Chaos. Sabi niya, sino ba tingin mo nag-imbento ng chaos? Kaming mga abogado. So nung sinabi ko sa tatay ko yun, nagalit. Sabi niya, Alan, inalay ko yung buhay ko para itaas ang tingin sa abogado. Ano ba tingin mo yung programa kong araw-araw at bakit ako kahit anong ginagawa ko pag alas 5:30 tumitigil ako para magpa-interview para nga sa tao. Para bumalik ang tingin nila sa abogado. Kasi ang isang bayan na walang hustisya, walang katahimikan. So sabi ko, Dad, pasensya ka na. Naintindihan ko na. Never na ako mag-lawyer jokes, Pastor. Sabi ko sa kanya, anyway, Dad, dalawa lang naman ang lawyer jokes. Sabi niya, anong dalawa lang yung lawyer joke? Sabi ko, Dad, yung joke tungkol sa abogado, dalawa lang. Sabi niya, anong dalawa lang yung marami? Sabi ko, hindi, dalawa lang ang joke, lahat ng iba totoo. Di galit na naman siya. Kasi nga, nangyayari po sa ating lipunan yung abuso. Yung dapat magandang tingin natin sa mayor, congressman, senador, USEC, DPWH, presidente, pag naabuso, masama tingin natin. Oo, tama. Yung magandang tingin sa abogado, pagka yung araw ginawang gabi, gabi ginawang araw, sinungaling yan, nagiging abusado, naaabuso. Diba? But somehow God created the Filipino to be very patient. It takes so much para magalit tayo. Of course, may mga road rage, may mga biglang nagagalit, biglang nananampal. But as a people, alam niyo po hanggang ngayon, pag pumunta ka ng China at saka Korea, pumunta ka sa museums nila, may nagkwekwento tungkol sa kaharasan ng mga Hapon noong World War II. At lalo pagka may buhay pa na saksi, iiyakan ka habang nandun. At makikita mo yung mga batang Koreano, batang Hapon, Haponesa, umiiyak din, kaya lumalaki sila. May pagmamahal sa bayan, pero galit sa ginawa sa kanila. Tayo po, inabot ko yon. Nung panahon po ng lolo't lola ko, siguro 7, 8 years old ako, maglalabas yun isang bag, yung pera pa ng Hapon. Marami. Pero magkwekwento ang lola ko kung gaano kasalbahe sila. Pagdating po sa tatay ko, parang kliyente na. Kasi yumaman sila ng 1980s eh. Yung Arabo muna and then yung Hapon. So, nung yumaman sila, siyempre kliyente, mga kumpanya, so yung mga abogado nun, parang may acceptance na sa atin. No? Minsan may abuso, naalala ko nun, sinampal yung isang caddy sa golf course, yung nabalitaan nyo minsan, yung Koreano, depende kung sino yung mayaman. Tapos nandito sa atin. So wala sa lahi yan. Sa bawat lahi, may abusado, may hindi abusado. But ang point ko po, by the time of my generation, mataas na ang tingin natin sa Hapon. Maybe for 3 reasons. Ito po mga kababayan, si Senate Minority Leader, Senator Alan Peter Cayetano. Sana po lahat ng mga politician, kasing tulad ni Senator Alan Cayetano, hindi lang ho siya politician mga kababayan, na isa ho rin siyang religious word of wisdom leader mga kababayan. Hindi lang ho siya politician, meron din ho siyang takot sa Diyos, kaya isa po itong magandang halimbawa sa lahat ng mga politician na sana meron din silang takot sa Diyos para naman na itong bansa natin umangat mga kababayan at umasenso tayo. Kasi kung sasamahan po ito ng Diyos itong ating pamamahala, lalo hong umasenso yung bansa natin. Sana ho lahat po ng mga politician mula sa leader may mga takot sa Diyos para itong bansa natin umasenso po. Hindi ho yung iniisip nila yung mga pagnanakaw, hindi ho maganda yun.
Bago ho kayo mga gumawa ng mga pagnanakaw, isipin nyo muna yung epekto na mangyayari dito sa mga kababayan natin. Dahil yung mga perang ninanakaw ninyo, pera ng taong bayan yan. Hindi naman po sila namimigay ng pera, kundi pinaghihirapan po nila yan. Tsaka yung mga pinapasahod sa inyo, galing din ho sa taong bayan yan. Sana itong pera ng taong bayan merong magandang mapupuntahan. Hindi ho sa mga mabuting kamay mapupunta, sa mga bulsa lang ninyo. Wag na lang ho kayo maging politician kung ganyan. Paubayin na lang ho sa iba na willing naman na mag-lead dito sa bansa natin. One, there are partners in development. Most of our major infrastructure, MRT, LRT, airport, sila ang tumulong. Number two, yung dating may Yakuza, Japayuki, mga abuso sa Japan, wala na ngayon. At pangatlo, pag pumunta ka sa lugar nila, 6 years old, naglalakad papunta sa eskwelahan, walang kasamang adult, safe sila. Pitaka mo, maiwan mo, kahit saan, pagbalik mo, nandun pa eh. What's my point? My point is, in one sense, napakalaking blessing na madali tayong magpatawad. So after EDSA 1, there was a time may konting bangayan and then nagsama-sama na. EDSA 2, ganon. Ang problema, sinasabi, dahil short memory din, unlike Japan, na maraming tayong politiko, after the revolution, nagpalit lang ng tao pero hindi nagpalit ng ugali. Tama. Nagpalit ng kung sino nandyan, pero hindi nagpalit ng sistema. Natanggal ang pork barrel, napalitan. Diba? Tapos bumabalik, parang masamang sakit, na binat, mas masakit pa. Okay. But let me share with you some reflections. Reflection number 1. When God said, I have plans for you, nakakalimutan natin mga Christians, may plano din ang demonyo. So kung yung mga anak mo sinabi, anak, maganda plano ko sa iyo. Tapos, halimbawa, bata pa yan. Anong plano mo sa akin, Daddy? O ikaw, tuwing pupunta tayo ng toy store, gusto mo mga laruan pang doktor. Ikaw magiging magaling na doktor. Ako, Daddy, ikaw ayaw mo ng laruan eh. Gusto mo parati libro. At ang gusto mo mga libro tungkol sa pagiging detective o pagiging abogado. So ikaw, baka kung hindi ka NBI, police, baka abogado ka. Ako, Daddy, ako, Daddy. Ay, ikaw, ang hilig mo. Kahit saan tayo pumunta, airplano hinahanap mo. Tingin ko magiging piloto ka. Maganda ang plano. Daddy, magagawa ba natin yon? Ay, mga anak, kahit 3 trabaho ko, kahit mangutang ako, pipilitin ko maganda plano nung ama. Pagdating ng college, kung mabarkada, hindi pumapasok. Plano ng demonyo yon. Minsan nagka-problema, malakas pressure, valedictorian, lahat pasado. May isang baksak, hindi alam kung paano magpaalam. Hindi sinabi nung kaklase, nilagyan ng konting droga yung inumin niya. Nagustuhan. Naging addict sa droga. Plano ba ng Diyos yun? Plano ba ng tatay? Plano ng demonyo yon. So reflection number 1. As a nation, we have to decide. Ano ba gusto natin? Plano ng Diyos o plano ng demonyo? Reflection number 2. Kuya Alan, tama yun. We have to decide. Pero paano yun? Mas konti ata tayo ng gustong ng tunay na pagbabago. Ano po ang sinabi sa Book of Chronicles? Yung exactly, Pastor Jerry, di ba? If my people who called by my name or call my name, pray, humble themselves, pray, seek my face, I will hear their voice and heal their land. Sinabi ba ng Diyos, kung yung buong mundo, sinabi ba ng Diyos kung lahat ng Bisaya, kung lahat ng Kapampangan, lahat ng Pilipino? Hindi. Ang sabi lang ng Diyos, if all my people. So kung Zambales, ang people niya doon ay 10,000, sila lang ang kailangan magsama-sama. Sila lang ang kailangan mag-handle. Papatawarin ni Lord. Dito sa Taguig, kung 1.3 million tayong Christian, 1.3 million tayong magkasama. Pero kung 130,000 lang tayo o 13,000 lang tayo, ano po sabi ni Abraham? Lord, kung may 50 po ba na mabait,
na nananampalataya sa iyo sa Sodom and Gomorrah, gigibain mo pa rin ba? Sabi Lord, hindi. Hanggang saan? Hanggang sa 10? Tama po ba? Hanggang sa 10. Sabi ng ibang author, yung 10 kasi represents a church. Sabi sa Bible, kung 2 lang kayo, Christ is in your midst, magpre-pray kayo, may power yon. Pero kung 10, may ibang nagsasabi, kung 10, may nag-i-intercede. Meron nagsasabing, Lord, may community ka dito. Lord, may eklesiya ka dito. Lord, may representative ka dito, may pag-asa pa to. Pero sabi nila, kung 1, 2, 3, 4 lang, walang mabuo doon. Kaya doon ka na sa iba. Pero ang Lord never gives up. Kaya nga after gibain ang mundo through the flood kay Noah, sabi niya, sige, never again. Di ba? Mapagpatawad ang Panginoon. So what's my second point? Kailangan po we His people humble ourselves katulad ng prayer ng mga bata kanina. Katulad ng bigay nating galang at kanina tayo'y kumanta sabay-sabay ng lupang hinirang. Katulad ng pag-aalay ng ating sarili at ng ating church kay Lord. Okay, number 3. Kung ikaw ay pulis at bibigyan kita ng fire extinguisher at meron pong kidnapper, may laban ba yung pulis na ang dala niya hindi barel, ang dala fire extinguisher? Baliktarin mo naman, may sunog, God forbid, may sunog. Dumating pinakamaraming bumbero sa buong Pilipinas, ang dala po barel, M16, 45 caliber, meron pang nakamount na marami. Mapapatay ba nila yung sunog? Hindi po, di ba? May problema tayo sa Laguna Lake. Ang tinawag natin police, hindi Coast Guard. Makakarating ba sila doon sa pupuntahan? Hindi po. May binabasa po ako, isa po siyang public servant politiko sa Africa. Nawalan na siya ng gana. Sabi niya, Lord, kung kailan ako tumagal, kung kailan tumaas ang posisyon ko, kung kailan dumami ang Kristiyano sa Africa, sama-sama mo na lahat. Evangelical, Catholic, sama-sama mo Christians. Dumami kami sa Africa. Saka lalong naging corrupt yung aking bansa. Ayoko na. True story po yun. Nagpre-pray po siya. Sabi ni Lord sa kanya, anak, hindi mo ba nakikita na sa buong buhay mo bilang politiko, ang lahat ng problema, ang solusyon mo, political problem, political solution. Hindi mo ba naisip, hindi problema yung solusyon mo? Ang problema, hindi siya political problem. Ang problema ng bansa nyo sa Africa ay spiritual problem. Ang Diyos dyan, hindi ako. Ang values dyan, yung Diyos nung isa, hindi yung Diyos nyo. Sabi niya, oo nga, no? Buong buhay ko bilang politiko. O may corruption, anti-corruption. May corrupt, ikulong. May swapang, wag nang i-elect yan. Di niya naisip, sabi sa Bible, may principalities, may authorities, may mga spirito doon. Spirito ng corruption, spirito ng covetousness, spirito ng immorality, may spirito doon ng abortion. Hindi niya nilabanan yun. So kayo po, bilang mga kapatid ko sa Panginoon Jesucristo, ang tingin niyo po ba problema ng Pilipinas ay problema lang ng legal? Ang problema po ba ay problema lang ng politika? O ang problema ba ng Pilipinas ay niyayakap natin ang plano ng demonyo at hindi plano ng Diyos? So habang ang pag-asa natin ay mga politiko, political reform, legal reform, bagong batas, kahit ilang beses mong sunugin ang DPWH at muling itayo, pag hindi mo tinayo sa salita ng Diyos yan, walang mangyayari. Alright, tama po Walang yan. mangyayari. Ano sabi sa Bible? Yung mga magnanakaw dyan, makinig kayo. You build the house, the builder builds the house. Diba? Unless the Lord builds the house, the builder builds in vain. Tama po yan, Senator Alan. Kaya yung mga magnanakaw dyan, makinig kayo. Yung mga nakapwesto dyan na wala kayong ginagawa, kundi umupo lang at walang ginawa, kundi nakawin at lokohin yung mga taong bayan.
Sana man lang kahit matulad kay dito kay Senator Alan Peter Cayetano na kung saan hindi lang ho siya politiko, isa ho siyang religyoso mga kababayan. Dapat ho yung mga ganyan, yung mga binoboto natin, sulit po yung mga boto natin sa kanila. Dapat po sa susunod na eleksyon mga kababayan, vote wisely tayo. Isipin nating mabuti kung sino yung luluklok natin. Dahil yung mga wag ho tayong magpapa-apekto dito sa kanilang imahe. Na kunwari, mabait. Pumili ho tayo, di baling hindi ho sila sikat, mayaman. Basta importante yung willing tumulong at mapaunlad tong bansa natin. Kasi nga po, kung iniisip lang nila yung pagnanakaw, wala mangyayari sa bansa natin. Sino ang kawawa? Tayong mga Pilipino. Kahit anong sipag natin, wala pa rin mangyayari. Mahirap pa rin po tayo. Kaya ito, kahit papano itong si Senator Alan, ang walang ginawa kundi tumulong yung mga accomplishment niya, hindi lang ho siya politiko, tumutulong din ho siya sa mga kababayan niya, lalong-lalo na dun sa kanyang distrito. Hindi ho siya nakakalimot. Wala yung hindi katulad ng mga iba, walang ginawa kundi kung sino lang yung lumapit sa kanila, tinutulungan lang nila. Hindi wala ho sa bukal sa kalooban nila yung pagtulong sa kapwa. Kung idol nyo po, si Cory Aquino, si Benigno Aquino, si Noy Aquino, may mabuti pong magagawa yan, pero hindi po niya mababago ang Pilipinas. Kung idol nyo po, si Rodrigo Duterte, may mga kabutihan po siyang ginawa, pero hindi po niya mababago ang Pilipinas. Bakit po? Kasi ang salita ng Diyos, ang tunay na Diyos ang magbabago sa atin at magbabago sa ating bansa. Pero ano ang good news? Ang good news, hindi kailangan lahat. Sabi ng Panginoon, if my people. Tama. Very good. Pero meron po akong kaibigan from Latin America. Magulo din ang politika sa kanyang bansa. Ang sabi niya, Alan, alam mo, sabi niya, all over the world, may Christian agenda. May Christian parties. At wala daw siyang duda. Christians love each other. So sabi ko, ano problema? Ang problema, Christians do not like each other. So pag kapwa-Christian, nakita mo, tinitira niya si Duterte, titirahin mo na rin. Yung kapwa Christian naman nasa Duterte, Chain tinitira reaction. ng Pinklawan, tirahan naman. Di ba? Hindi naman sinabi sa Bible na wag mo i-call out yung masama. Pero sinabi din sa Bible, pagdasal mo rin. So, I'm not here to address all your fears or to provide an answer, etc. I'm here to say, kung hindi pa natin nahanap ang solusyon, kasi hindi pa tayo malalim sa salita ng Diyos. And that's the irony. Bakit po? Sabihin niyo yung pinakamalalaking church po sa Pilipinas. JAL. Kung hindi ako nagkakamali, almost 100 or 100 nations na ba ang may JAL? 98 o hindi ko alam yung eksakto. Okay. Victory Church. Si Pastor Steve po, taga-US. Pero dito po siya napunta ng 1970s. At mula sa Pilipinas, ang napakaraming every nation victory churches all around the world. Ang CCF, ganun din. Ang sarili natin na Allied Christian Church, ngayon All for Christ Church. Ilan na po kayo? 44 lang po kayo, 43 years ago. Ano yung 44? Kayo ba? Kung kayo'y mayor, congressman, senador, tingin nyo kung hindi nyo kilalang personal, si Pastora Tess or si Pastor Jerry, pupunta kayo sa church na 44? Di ba? Pero kung ikaw na sa Diyos at nahinipo ka, congressman, pumunta ka dyan. Alam mo bakit? Anak ko yung mga yan, palalakihin ko yung church na yan. Imagine how blessed we are. Bravo. Looking back, di ba? Siguro kung senador na ako noon, 44 years ago, tapos pumunta ako ng Allied Christian Church. Nandun, baka sabi ni Pastor Jerry, pinagpala naman kami na pinuntahan kami ng congressman o senador. Pero hindi ba baliktad? Ako pala pinagpala kasi nakita na ni Lord yung gagawin niya. How do you think the Pastor Steve halimbawa ng Every Nation pagpunta niya sa Pilipinas? Punta daw niya sa Pilipinas, wala silang kilala, kukuha daw sila ng dyaryo. Nakalagay daw doon, Marcos, Romualdez, Enrile, Aquino, ipagpre-pray daw nila.
Paglabas daw nila doon sa Luneta area, nung time na yun, wala pang tarpaulin. So pinipintura yung sa sine. So kung sino daw makita nila doon, Fernando Po Jr., Erap, Estrada, pag-pray daw nila. Ngayon daw, 40 years later last year, no? 1984, so 2024, marami sa mga apo, pamangkin, nung mga pinag-pray nila, member ng church nila. Kaya sabi nga niya ni Pastor Steve, nag-attend ako nung gathering ng mga politiko sa Victory, sabi niya, lahat ng bagbago pero hindi nagbabago ang salita ng Diyos. Wala na lahat yung politiko na yan. Karamihan, wala na. Wala na yan. 40 years later, pero nandiyan pa rin ang salita ng Diyos. So after Pastor Jerry nilapitan ko, sabi ko, Pastor Steve, I appreciate your preaching. Tama, 99% tama. Sabi niya, bakit? Why 99%? Sabi mo, wala na lahat. Hindi po. Nung nagpre-pray ka ng 1984, Minister of National Defense si Enrile, nandiyan pa ho ngayon hanggang ngayon. Sabi ko, pag nag-80th anniversary kayo, nandiyan pa rin ho si Senator Enrile. So, binibiro ko lang, pero pinapakita ko sa iyo, iba gumalaw ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Di ba? So, ako... Sana po itong yung Pangulo natin nakikinig dito at para lumiwanag na yung kanyang kaisipan at kung lumiwanag man, tapusin na niya na yung mga kaguluhan dito sa Pilipinas, yung mga kaguluhan, yung mga hindi pagkakaintindihan ng mga tao at saka yung mga politiko, sana maayos na at pagsama-sama na para dito sa makabutihan ng mga kapwa nating mga mamamayang Pilipino. Huwag ho nating isipin yung pwesto na nakaluklok tayo dyan na magpayaman, isipin ho natin yung mga Pilipino na marami pang mga dapat kailangan na tulungan dyan. Galit din ako, concerned din ako, anxious din ako sa nangyari ngayon. Pero sa edad ko po kasi, inabot ko kasi EDSA 1, 2, 3. Pero isipin niyo po si Enrile, inabot niya panahon ng Apon. Inabot ho niya na bago pa lang ang TV. Marami ho sa atin nasa stress ngayon sa social media. Si Enrile po, inabot po niya bago pa lang ang radyo at saka TV. Inabot po niya 2 pandemic na, tayo isa pa lang. COVID. So, although natatawa tayo, sabi nga nila, huwag mo nang gamitin example yung Uncle Jai. Hindi, sabi ko, it makes us realize So, tama Real po talk na kumilos ang ating kabataan. Pero tayo po, na may pinagdaanan na, tama ba advice natin sa mga kabataan? Kasi kung hindi, paulit-ulit na lang tayo. So I want to end with this. Parang isang pamilya po na nangutang. Alam mo, gusto ko lang magkanegosyo. Pag nangutang ka, halimbawa may interest 5% a month. Kung ang tubo mo 10, 15, 20% a month, okay lang yung utang na 5%, di ba? Utang ako ng 10,000, babayaran ko ng 10,500, pero yung 10,000 ko, tumubo sa palengke ng 2,000, 12,000, may natira sa akin 1,500. After 10 months, ng 1,500, may 11,500 na ako, hindi na ako kailangang umutang, di ba? Pero kung baliktad, utang ako 10,000, 10% lang kikitain ko, 1,000, 5,600. Yung 10,000, 2,000 ang babayaran ko. Pero hindi ko napapansin kasi 400 a day ang binabayad ko. Di ba? So a month, 12,000. Hindi ko napapansin. Pero 1,000 lang pala. 1,000 pa, ang talo ko pa. It becomes a vicious cycle. Kasi sooner or later, hindi na sapat yung 10,000. I have to borrow 20,000. 20% din. So, ibig sabihin ng vicious cycle, para mong hinuhukay yung sarili mong libingan. Hukay ka ng hukay. Akala mo makakakuha ka ng tubig, hindi, o ng ginto. Hinuhukay mo pala sarili mong libingan. Pero anong kabaliktaran ng vicious cycle? Virtuous cycle. Isang cycle na may kapatid, eto, 10,000 na utang mo, babayaran ko muna. Baka naman hindi ka pang negosyo, magtrabaho ka muna. 500 a day. Ipon ka muna. O kaya pag nagnegosyo, turuan mo. Then kumikita na. Magiging virtuous cycle na. So mga kapatid, yan ang pag-pray natin sa Pilipinas. Tama. Mas Very good. stop yung visual cycle natin sa drugs, sa corruption, sa immorality and everything, di ba? At mapalitan yan ng virtuous cycle. But hindi mangyayari yan if we demand a revolution rather than a revival. So I'll stop here but I will just share with you yung shinare sa akin. One
revival of the heart. Lahat tayo patay. Pero pag nakilala natin Panginoon Jesucristo, nabubuhay tayo. Lahat tayo detached sa Panginoon. Pag nakilala natin, we are revived. Revive means to bring back life. Di ba? Okay. Kaya nga vivo. Di ba? Vivo or in Spanish, di ba yung life? Di ba? Viva. Oh. Oh. Kaya nga revive. Okay. Once you're sumama ka sa church kasi community tayo, body. Pero maraming church ngayon hindi reform. Ano ibig sabihin hindi reform? Perfect po o yung unang church nung nandun ang Panginoon Jesucristo. Kaya very powerful. May healing, may multiplying of bread and fish. Di ba? May casting out of devils. Yun yung church. Nung tumagal po, maraming doktrina, maraming nawala, maraming leader, umabuso din, maraming doktrina na makisama na lang tayo. So we have to reform, di ba? We have to restore. Restore meaning yung una maganda, pagbili mo ng kotse mo, napakaganda. After 3 years ng paggamit, nalalaspag, wala na, bulok na. Restore mo. So we have to restore our churches. Tama. Once restored ang churches, sabi ni Lord, I will heal your land. Reform ay dadating po sa ating bansa. Ang problema, gusto na doon. Reform na kaagad. Kaya pakitang tao, reform, walang nangyayari. Bakit? Walang revival sa puso at yung mga church mismo po natin, marami din tayong nakikita na problema. So as we celebrate your 43rd anniversary, pag-pray po natin, no? That like your church, churches will continue to share the revival, will continue to restore into the kind of church that our Lord Jesus Christ wants. And number 3, dahil may nakikita silang halimbawa, ay dito sa Taguig magulo. Pero pag nakita namin ang churches, maayos. Mag-reform kaya sa Taguig. O dito sa Caloocan, maano eh. Pero bakit yung mga churches maayos? So magkakaroon ng reformation sa atin. So thank you for this opportunity. Pagbate mula sa amin, sa city government, and of course as your leaders. Medyo galit man kayo sa leaders ngayon. Thank you din na pinag-pray nyo to raise up the right leaders. God bless you. Happy anniversary. Purihin ang Panginoon. Maraming salamat po, Senator Alan Peter Cayetano, sa napakagandang mensahe mo dito sa ating mga politicians dito sa Pilipinas, na sana magbago na at harinawa maalog na yung kanilang kaisipan at magising dito sa katotohanan na itong ginagawa nila ay hindi po tama. Sana lahat po sila ma-revive dito dahil tong bansa natin naghihingalo po. Sana naman po at haplusin ng Panginoong Diyos yung kanilang mga puso para naman po itong bansa natin makaahon na dito sa mga corruption na nangyayari. Hanggang dito na lang ho tayo mga kababayan. Maraming salamat po. Wag niyo hong kalimutan i-share, like at subscribe nang sa ganun na napapanood dito ng ating mga kababayan dito at sa iba't ibang bansa. Maraming salamat po. News that matters and God bless.